Happy weekend! Yari naman ang nagapanguna ng mga balita nga nagkalahinabo diri sa Iloilo. Karon nga semana diri sa Lumawag News. Karon sa aton nga mga headlines. BGMP official patay sa pagpaniro sang soldado bangod sa road raids. Mga suspitsado nakasuhan. CEO sang Double Your Money Investment Scheme sa Rojas City missing matapos ging kidnap. 5 kasuspitsado nadakpan. Barangay Kapitan sa Lapos nadakpan nga naga-jumper o kon nagapangawat sang kuryente. Nagkastigo sa disconnector sang More Power nakasuhan na sang physical injuries. 26,000 nga electric billing gilayon man nga ginbayaran. Kaso sang COVID-19 sa Iloilo nagasaka na naman. Mga travelers gina-require sang negative RT-PCR test antes pasudlon sa Iloilo. Vice President Lene Robredo ginbisita ang Iloilo. Kag 3D painting sa city proper, agaw atensyon. Kag karon sa detalye sang aton nga mga balita. Patay ang opisyal sang BGMP o kon Bureau of Jail Management and Penology matapos tiruhon sang duha ka army sa natabo nga road raid sa Banga Dama, Bulong Weste, Santa Barbara, Iloilo. Ginkilala ang biktima kay Jail Senior Inspector Andro Larupay, samtang ang mga suspitsado naman amo Sanday PFC Bjorn Kirby Esposo, Staff Sergeant Nelson Sorulya kag CAFGO member Nilo Silaw nga lunsay assigned sa Camp Carrion sang 12 Infantry Battalion sang Philippine Army sa Kalinog, Iloilo. Padulong sa syudad ang mga suspitsado para mangumpras ang ilang mga supply, samtang padulong naman sa syudad ang biktima para sa ilang meeting sa mga classmates agud mag-obra sang thesis sa BGMP Advanced Schooling. Sa investigasyon, nahibaluan kag nag-umpisa ang road raid sa antes sa Banwa sang Kabatuan. Ginpahayag nga ginkat sang elf truck nga ginasakyan sang duha ka army kag isa ka CAFGO ang kotse nga ginamaniho nila Rupay nga naglinagsanay sila. Sang naovertikan nila Rupay ang elf, ginpadulugan niya ini sa Banga Dama kag ginkonfrontar. Apang ang masingki nila nga pag sinabtanay, nagtuga ini sang pagtiniruhay nga nagresulta sa pagkapatay sang BGMP official. Multiple gunshot wounds ang naangkon sang biktima kag gindeklarar nga dead on arrival o kon DOA sa hospital. Ginpahayag sa traffic auxiliary sang Santa Barbara nga nakakita sa hitabo nga duha ka bilog ang nagtiro sa kay Larupay. Nakita ko nga nagabay sa isang da. Oo. Ang driver ka uto nga to, dire siya nagkatos driver. Sa help pagkatapos, daw nagbay sa siguro sila. Nagpanaog to ang upod sang driver. Okay, sa help? Sa help pagkatapos. Pagkakita sang siguro nakita sang tawo nga niya ang upod sang driver sang help nga may armas. Naglakalakat siya sa iya sa kakyan magwa man sang iyang armas. Okay. Pagkatapos pagguwa niya to, naglakat dito ang driver sa piyak. Nagintiro tong ang ini ang biktima sang driver sa puti nga auto. Pagkatapos naigo na siya, kapilan sa iguon. Okay. Pero pagka igo siya, ang isa dire nagtiro man siya. Okay. Ang nananaog ang driver dire nagtiro man siya. Gilayon man nga nadakpan si Esposo kag sang ulihin nagampo man Sanday Sorulya kag Silao sa ila superior officer nga gilayon man nga gin-turnover sang mga opisyal ang duha sa Santa Barbara Municipal Police Station. Sang Sabado ginpasaka na sang Santa Barbara Municipal Police Station ang kaso nga murder batok sa 3 ka mga suspitsado. Bisan ginakasubo ang natabo sa ilo opisyal, ginpahayag naman ni Jail Senior Superintendent Gilbert Peremne, Assistant Regional Director for Administration sang Bureau of Jail Management and Penology 6 nga suportado nila ang investigasyon sang kapulisan. May imutan na siguro, we just cooperate na lang kung ano ang findings ng PNP kasi tagsa ka bahin siguro may mga rason man sila. But anyway, sa parts of BGMP, of course, with our legal man siguro, and with the PNP man siguro nga findings, so dapat pasakahan sila sa criminal case kini. Ginsaysay ni Private First Class Bjorn Kirby Esposo kay Police Major Raymond Siloso, ang hepe sang Santa Barbara Municipal Police Station. Ang natabo antes siya naluthangan si Jail Inspector Andro Larupay sa Banga Dama, Barangay Bulong Weste, Santa Barbara, Iloilo.
Suno kay Siloso, ginpahayag ni esposo nga sa Banwa pa lamang sang Kabatuan, ilabi na sa Barangay Ayaman, tubtob Barangay Tiring, nagagit-gitanay na ang auto nila Rupay kag ang elf nga ginasakyan ni esposo kag sang iya mga kaupdanan nga sayanday Staff Sergeant Nelson Sorolia kag Nilo Silao. Yara sa fast lane ang elf samtang nagasunod naman ang auto ni Rupay nga sige ang pagpanirbato. Ginaligar nga ginapakita pa ni Larupay ang iya 9mm caliber pistol sa mga army samtang nga nagadrive. Naghatag ligwa ang elf apang sang nag-overtake ang auto, golpe ini nga nagprino kabangdanan nga tiyutayan na lang mabunggo ang elf sa likod. Sa mag-abot sa Barangay Dama or sa Bangga Dama, nagdulog ang auto kagin paparahan ang elf. Suno kay esposo, ginbuyayaw kagin tudlo-tudlo sila ni Larupay bisan wala pa makapahigad ang ila salakyan. Ginpangitaan nila Rupay sang ID kag lisensya sa esposo kag sang iya nahibaluan nga army ini ginpangitaan pagid siya sang pusil. Ginpahayag nga ginlabot ni Larupay si esposo para pangitaon ang armas sa likod sang soldado. Nagabot sang pusil si Larupay apang gulpi nga ginbuksan ni esposo ang puwerta sang elf gani nga nagtabog ang pusil sang BGMP personnel. Ginaligar nga ginhambalan pa ni esposo si Larupay nga hindi napagpuluton ang pusil apang iagid nga ginpulot gani napilitan si esposo nga ini siya ang lutangon. Sa iban pa naton nga mga balita, nakibot ang mga taga-probinsya sang Capiz kag taga-syudad sang Rojas pati naman ang taga Iloilo. Matapos maglanog ang balita nga ginkidnap ang CEO sang Double Your Money Investment Scheme sa Rojas City nga si Don Chiyuto kag nadakpan sang Philippine National Police ang 5 ka ginapahayag nga mga suspitsado sa pagpangidnap. Sa press release ang PNP sa magkasunod nga operation sang gintingob nga puwersa sang Criminal Investigation and Detection Group o kon CIDG kag NCRPO National Capital Regional Police Office na aresto sanday Cyril Nolan Malana 38 anyos, Maverick Idrol Sapitanan 24 anyos, Celso de la Cruz Lozano Jr. 50 anyos, Marie Grace Sapitanan 41 anyos, kag Gao Yakyung, isa ka Chinese citizen 30 anyos. Nadakpan man si Police Senior Master Sergeant Felipe Jimenez Wu 46 anyos. Nagugat ang pag-aresto sa mga suspitsado sa nag-report sa March 17, 2021 si Diana Custodio Cortez, nagapakilala nga live-in partner ni Don Chiyuto kag nagpanugid sa mga otoridad nga ginkidnap ang negosyante. Ginaligar nga ginkidnap si Don Chiyuto sa mga suspitsado sa March 16 alas 5:30 sang hapon sa iya sininga puluyan sa BF Resort Village, Las Piñas City. Subong pa man, bisan nadakpa na ang mga kidnappers ni Don Chiyuto, wala paghihapon mahibaluan kung sa diin na ini, bangod may mga suspitsado pa nga at large nga ginapatihan amo ang nagatago kag nagakustodiya kay Chiyuto. Wala pa sang pahayag ng kapulisan kung pila ka milyon ka pesos or binilyon ka pesos ang ginapangayo nga ransom sa mga kidnappers kabaylo sang kahilwayan ni Don Chiyuto. Apang madamo naman sa mga investor sa Capiz ang wala nagapati nga ginkidnap ang negosyante. Sa ila pananawan, drama lamang ang kidnapping bangod para hindi ini maobligar si Don Chiyuto nga mag-payout sa iya mga linibo nga mga investors. Nahibaluan nga una na nga nagpagwa sang resolusyon ang Sangguniang Panlalawigan o kon ISP sang Capiz nga nagahatag kay Chiyuto sang tubtob Marso 31 para ibalik bisan ang kapital na lang sang iya mga investors nga nag-pay-in sa iya nga Double Your Money Investment Scheme. Sa dugang pa naton nga mga balita, naghilisugot ang mga alkalde sa mga highly urbanized city sa Western Visayas, subong man mga gobernador sa mga probinsya nga sakop sang Reyon 6 nga mag-require sang negative RT-PCR test result sa mga travelers 72 oras antes ang ila sininga flight so kung pagsakay sa barko pauli sa Reyon matapos magtimbuok na naman sa record high ang kaso sang COVID-19 sa pungsod. Ini ang naisugtan sang nahinambitan nga mga opisyal sa ila Zoom meeting upod sa Department of Interior and Local Government o kon DILG. Ginpahayag ni Mayor Jared Treñas kag Governor Toto Depensor nga ang DILG na ang maghimo sang coordination sa Regional Interagency Task Force sa amo nga plano. Sunod naman kay Antique Governor Rodora Cajao, magaupod siya sa mga plano nga mag-require sa tanan nga magasulod sa Western Visayas, ilabi na sa probinsya sa Antique, nga dapat may negative RT-PCR result halin sa iban nga lugar outside Region 6. Pero hasta lang ini sa Abril 10 kay hindi man maayo kon hindi siya magupod sa maayo nga tinutuyo sa mga gobernador kag mga mayors agud mapunggan ang paglapta sang COVID-19 pandemic sa aton nga pungsod. Nangin madinalago ng pagpangisda sang isa ka mangingisda sa Banwa sang Tigbawan, Iloilo.
Wala mapunggan sa mga netizens nga magdayaw sa bugana nga panghuaon sang nahinambitan nga mangingisda. Ini bangod halos na buta sang primera klase nga isda nga inggatan o kon longfin yellowtail nga isa ka isda ang iya sining nga baruto. Nahibaluan nga manamit nga sabawan o kon hindi ganiisugbahon ang isda nga inggatan gani madamo sang nagabakal sini. Siniman nga summer, madamo na sa nabalita nga mga hulik nga dalagko nga isda sa Iloilo River kag Halood River dito sa Saraga kag dagaya man ang panguhaon sa mga mangingisda sa probinsya sang Antique kag Iloilo Coastal Municipalities. Sa COVID, maidiid nga ginabantayan karon kag ginamonitor sang Iloilo City COVID team ang hinali nga pagdamo sang kaso sang COVID-19 sa call center nga Hinduha Global Solutions o kon HGS nga nagaopisina sa SM Strata Building sa Diversion Road, Mandurriao, Iloilo City. Base sa pinakaulihing nga datos halin sa City Health Office, mayara sang kabilugan nga masobra isa ka gatos na ka positibo nga kaso ang naghalin sa hinambitan nga call center company. Malapit sa 50% sa mga nagpositibo ang nagapauli sa probinsya sang Iloilo, samtang masobra naman sa 50% ang taga Iloilo City. Bangod sini nagapangabay si Mayor Jerry Treña sa tanan nga padayunon gid ang paghalong kag likawan anay ang magsagad sang lagaw sa mga matawo nga lugar. Bangod sini, nagagutok naman ang mga quarantine facilities sa syudad sang Iloilo. Base sa pinakauling estado sa mga quarantine facilities sang syudad, mayara na sang 117 ka mga pasyente kung sa diin nalakip na diri ang 13 KLSI kag 104 ka positibo nga pasyente. Mayara naman sang 31 ka mga tao ang naka-home quarantine. Wala pa diri labot ang masobra sa isa ka gatos ka positibo nga kaso sang HGS call center. Kadamuan sa mga may positibo nga kaso ang yara sa mga boarding houses nga ginapuyan sa mga call center agents sila binasa Sook Arevalo, Magdalo Lapas, kag Bolilao, Mandurriao. Nadakpan sang apprehension team sang More Power Corporation si Kapitan Maricon Sompio sang Barangay Alasan Lapos nga naga-jumper o kung may illegal connection sang kuryente sa ila balay. Nahibaluan nga mayara sang kontador si Kapitana Sompio apang natingala ang More Power. Bangod nagalabot lang sa average nga 30 kilowatt hour ang monthly consumption sinibisan halos kompleto sa appliances ang duha ka panalgan nga balay nga may 4 pa ka aircon. Nadiskobrehan nga may linya sang kuryente sa balay ni Kapitana nga nakatago sa tubo sang tubig kag nagakonekta direkta sa secondary line sang More Power. Nagakonek man sa iya balay ang iya nanay kag utod. Ginkakasang More Power ang linya sang kuryente nga ginagamit sa iya nga jumper. Suno sa More Power, pag-abot sang ila apprehension team, ginakigan pa ni Kapitana. Bangod wala kuno anay nag-coordinate sa iya. Ginpreparar na sang More Power ang mga papeles para pasakaan sa nagakaigo nga kaso si Kapitana Sompio bangod sa pagpangawat sang kuryente. Sa kaangot nga balita, 4 ka mga persona ang nadakpan sang More Power nga nagabaligya sang kinawatan nga kontador sang kompanya. Iniamo Sanday Elmar Topas, 29 anyos sang Habog-Habog Molo, Rasky Mike Asuncion Robles, 29 anyos ang nahinambitan man nga barangay, Roy Redoble Riasol, 22 anyos, kag Randy Oxenio, 40 anyos, Lonsay sang Barangay Lanit Haro. Nakapackage na ang kontador sa balor nga 12,000 pesos. Hindi na kinahanglan ang papeles kag may existing account owner na ang Metro. Nahibaluan nga ginakawat gali sa sining nahinambitan nga mga persona ang kontador sang More Power kag islan sang daan kag ibaligya nila ini sa iban nga mga konsumidor sa pagpati nga halin man sa More Power kag matudtod gid nga bag-o. Ginpulihan kastigo sang ila ulotdan sang kuryente ang disconnection team sang More Electric and Power Corporation o kon More Power sa Barangay Habiliana Extension, Haro, Iloilo City. Ginkilala ang mga biktima nga sanday Kevin James Kahilig, Abner Tintin, kag ang ila driver nga si Johnny. Samtang ang 4 ka mga suspitsado nga nagpuli kastigo amo sanday Joel Dofitas, iya may isa ka tricycle driver kag isa ka jeepney driver. Santo sa investigasyon, nagpadulo ang disconnection team sa balay ni Dofitas sa kainas ng aga agud nga ipahibalo nga mangutod sila sang kuryente. Ini bangod wala nakabayad si Dofitas sang 26,000 pesos nga bill. Tungod wala ang tag-iya sang balay, nagbalik ang disconnection team sang pagkaudto kag ginexplikaran si Dofitas nga mangutod sila pero wala siya nagkomporme.
Suno kay Abner, nagkuha lang siya sang hagdan sang nagkinagamo na sa diin ginpulihan gali sang 4 ka mga suspitsado si Kahilig. Ginatag sa mga biktima nga maayo ang ila pag-eksplikar sa tag-iya sang submeter kag nanindugan nga ila lang nga ginatuman ang ilang obligasyon bangod may order halin sa opisina sang More Power nga dapat utdan sang kuryente si Dofitas. Kaangot sini ginpasakaan gid sang kaso sang More Electric and Power Corporation o kon More Power ang konsumidor nga si Joel Dofitas nga nagbulig kastigo sa disconnector nga si Kevin James Kahilig. Kaso nga physical injuries ang ginpasaka sang More Power kontra kay Dofitas bangod sa ginbatsyag ni Kahilig nga pagpalanakit sang kalawasan matapos pulihan tapungol nanday Dofitas. Nakagwa naman si Dofitas sa Haro Police Station matapos ang isa ka gabi nga pagkapreso. Gindayo naman sang More Power ang pagutod sang kuryente pero ginreconnect man pagkaaga matapos nga nagbayad man ang pamilya ni Dofitas sang 26,000 pesos nga electric bill nila. Ginpahayag naman ni Dofitas nga dako ang iya nga paghinulsol sa natabo bangod na priso siya kag napilitan man nga mangita sang 26,000 pesos para ibayad tingob sa ila electric billing nga ginahambal sang More nga pwede man nila kuntani utay-utayan. Ginpatag sini nga naimpito lamang siya. Gani natabo ang pagpangastigo bangod nga napikon sila sa pamatasan kag hindi manami nga paghambal sa ila sang disconnection team. Nangin simple lamang ang selebrasyon sang pagsaulog sa ika-500 ka tuig nga anibersaryo sang Kristyanismo sa Pilipinas bangod sa ginapangatubang nga pandemya sa COVID-19. Ginpahayag ni Father Angelo Colada, ang Director for Social Communications sang Archdiocese of Haro, nga limitado ang paghulag subong bangod sa nagasaka na naman nga kaso sang COVID-19. Gani nga ginsimplihan lamang sang Archdiocese ang pagsaulog. Suno kay Colada, 500 years na ang Kristyanismo sa pungsod apang nagapabilin nga most corrupt country ang Pilipinas sa bilog nga kalibutan. Wala ini nagasadto suno sa pari sa pagka-Kristiyano naton nga mga Pilipino nga wala ginahatagan sang kabilinggan ang kabuhi kag maayo nga pagsinarayo. Ginako ni Father Colada nga nagapabilin nga pagpanghangkat sa mga Kristiyano ang pagkabuhi sa pulong kag ebanghelyo sang Ginoo. Dapat nga pataason man sa mga Kristiyano ang relasyon sa Ginoo kag patubuon ang pagsalig sa iya. Isa ka santos nga misa ang ginpatigayon sa Haro Metropolitan Cathedral kag may unveiling man sang 500 year of Christianity marker sa St. Vincent Ferrer Seminary sa distrito sang Haro. Nagbisita sa syudad kag probinsya sang Iloilo si Vice President Leni Robredo agod nga hibaluon ang dalagan sang mga ginasuportaran nga mga proyekto sang iya talatapan. Sa iya pagpadulong sa COVID Molecular Laboratory sang Iloilo City sa San Pedro Molo, ginpahayag sang Vice Presidente nga nagpain sang 4.5 million pesos ang iya talatapan agod nga makabulig sa pagbakal sa mga equipment sa nahinambitan nga laboratorio. Nagpadulong man si Robredo sa Banwa San Carles para magpakigbahin sa Alaska Buhayan Cooking and Training Demonstration bilang pagsakdag sa Nutrition Initiative sang Banwa. Naghapit man ang Vice President sa Municipal Hall sang Concepcion para kamustahon ang feeding program nga ginlunsyar sang iya talatapan upod ang mga opisyal sang Banwa sa pagpanguna ni Mayor Raul Banyas. Abangan ti sina nagpamasyar ang Vice Presidente sa Liberation of Panay Landmark nga makita sa Banwa sang Tigbawan Iloilo sandigman sa imbitasyon ni Mayor Suzette Alquisada. Magluwas sa nihambitan nga mga lugar, nagpadulong man ang Vice Presidente sa iban pa nga mga banwa sa 1st District, 3rd District of Iloilo, kag subong man sa may 4th District. Vice President, any updates sa deliveries ng vaccines for Iloilo and Western Visayas as whole? Alam mo, hindi po kami kabahagi nung sa vaccines, pag-i-invest sa opisina, pero yung initial delivery for Iloilo City was 600 plus vaccine. Ang ngayon, naghihintay pa ng susunod na delivery, pero mukhang wala pang kasiguruhan kung kailan dadating. Wala pang kasiguruhan kung kailan dadating. Talagang yung scarcity ng vaccine, nandyan. Sinisiguro natin na yung mga nasa ospital, lalo na yung nag-aalaga ng mga COVID patients, sila talaga yung i-prioritize. Tapos ito, yung mga LGU officials, gaya nito mga medtech dito sa lab, naturukan na sila. Pero marami pang nangangailangan na hindi pa nabibigyan.
Gin sa ulog sang mga Ilonggo ang ika-76 nga anibersaryo sang kadalagan sang Panay gimaras kag Romblon matapos mahilway sa kamot sang Japanese Imperial Army sang gintingob nga pwersa sa mga Filipino kag American forces sang ikaduhang inaway pangkalibutanon ukon World War II. Isa ka sunrise ceremony ang ginpatigayon sa Balantang Memorial Cemetery and National Shrine para pasidunggan ang mga veterano sang World War II. Madumduman nga sining adlaw sadtong 1945, ginlonsyar sa mga Filipino nga soldado sa pagpangunan ni General Macario Peralta ang final assault sa tropa sa mga Hapones sagod palayason sila sa pagsakop sa pungsod Pilipinas. Siniman nga adlaw nagdungka sa baybayon sang Tigbawan ang puwersa sa mga kano para magbulig sa mga Filipino sa pagtabog kag pag-away sa Japanese Imperial Army. Gindeklarar nga non-working holiday ang petsa 18 sang Marso sang tagsa katuig sa Iloilo kag bugos nga isla sang Panay kag Romblon bilang pagdumdum sang Liberation of Panay and Romblon. Base sa Presidential Proclamation number 430 nga ginpermahan ni Anay Presidente Corazon Aquino, paga sa ulugon sa tagsa ka Marso 18 sang tagsa katuig bilang pagdumdum sa pagkabaganihan sa mga Filipino, ilabi na ang mga soldado upod ang mga Allied Forces sang World War II agud mahilway ang isla sang Panay kag Romblon sadtong March 18, 1945. Plano ni Miss Universe sa Philippines, Rabia Mateo, nga makita ang iya madugay na ginapangita nga amay nga isa ka Indian national sa pagpadulong sini sa United States of America kadungan sang 69th Miss Universe. Suno sa 24 anyos nga Ilongga beauty queen nga mugid na ang iyang handom nga makapa-Amerika bangod na hibaluan niya nga didto nag-star ang iamay. Gindugang pa ni Rabia nga wala siya sang ideya kung buhi pang iya sining amay apang sa iya nahibaluan nga nagaobra ini sa Chicago kag isa ka medical doctor. Nahibaluan nga sa Mayo 17 hiwato na ang Miss Universe sa Hollywood, Florida kag target naman sang Ilongga beauty queen nga ipauli sa Pilipinas ang ikalimang korona sa Miss Universe. Sa katapusan naton nga balita, agaw atensyon karon ang 3D wall nga ginpinta sa pader sa Barangay Santo Rosario, Duran, Iloilo City proper. Ang painting ginhimo sang lead artist nga si Ron Matthews Espinosa kag co-artist nga Sanday Mark Miguel kag Kyle Francis Dial. Ang pag-obra sang 3D painting natigayon sa pagpangunan ni Tin Buenavista kag Mars Kapanang bilang mga organizers. Pila sa makita sa painting ang mga kabataan nga nagapaligo sa tion sang summer. Base sa post ni Mayor Cherry Treñas nga ang blank wall sa syudad sang Iloilo ang amat-amat na nga nangin canvas para sa mga Ilonggo artist nga nagadugang sang duag sa syudad sang Iloilo. Kag amoyado ang mga balita sa karon nga semana nga nagkalahinabo diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa Lumawag News. Madamo salamat sa inyo paglantaw. Happy weekend!